Mga tropa, bago tayo magsimula sa content natin, kung gusto nyong mag-avail ng mga printing template kasama yung mga application for printing business, i-message nyo lang ako. One-time payment lang to at 2 years lang existing etong cloud server natin at napakalaking tulong neto, lalong-lalo na kung kayo ay nagsisimula sa printing business. Hindi na kayo maghahanap pa ng mga template dyan kung saan-saan. At mga tropa, hindi ko kayo pinipilit na mag-avail neto at lagi kong sinasabi, dapat yung mga hard-earned money ninyo, yung mga gagastusin ninyo ng mga pera, dapat sulit na sulit ninyong magagamit. Kung meron naman kayong mga makukuha ng mga free na mga template, gamitin nyo na lang din. At nagbibigay din naman ako ng mga free at sinasabi ko rin naman sa inyo kung saan nakakakuha ng mga free template. Ito ay para lang sa mga talagang gustong-gusto na meron na talaga silang existing na template. At again, message lang kayo sa ating Facebook page. Anyway, simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Mga tropa, may mga mangilan-ngilan talagang mga bagong naliligaw sa channel natin. At syempre, kulang pa rin talaga yung mga experience nila. Nagtatanong sila, ano bang printer ang magandang panimula dito sa ating printing business? At lagi kong sinasabi sa inyo, depende yan sa mga budget or kung magkano yung willing ninyong ipangbili sa printer. Pero etong content natin, sasabihin ko sa inyo kung ano yung para sa akin eto yung top 1 na printer na maganda kung magsisimula ka pa lang dito sa printing business. Nakikita nyo naman na siguro na nandito sa screen natin yung Epson 5290. At ngayong 2026 mga tropa, okay na okay pa rin ba na etong printer na to ang bilihin para makapagsimula ka ng printing business? Para sa akin, yes, eto pa rin ang number 1 printer na maire-recommend ko sa inyo. At again do it at your own risk. Mag-research din kayo on your own. Pero para sa akin, eto pa rin talaga yung printer na the best para sa sisimulan ninyong printing business. Although sabihin na natin medyo may kamahalan siya, and sa tingin ko dumaan yung January, February, March ng 2025 at December, may mga naipon siguro kayo dyan or may mga nakuha kayo na bonus. Etong halaga na presyo na to, around 14,000 or 13,000 na makukuha ninyo kapag ka naka-sale, okay na talaga yan for printing. At additional information to mga tropa warning sa mga bibili ng printer na to, Epson 5290, ang tunay na presyo lang neto ay around 13,000 to 14,000 at hindi lalagpas ng 16,000. Kung makakakita ka ng nagtitinda ng printer na to ng Epson 5290, inuuto ka lang nun kapag ka 18,500 or 19,000 or 20,000 yung mga makikita mo na nagbebenta ng printer model na to, 100% inuuto ka lang nun. Ako mga tropa, nabili ko lang yung pinaka-printer ko na yan na nagkakahalaga lang ng 11,000. Na timingan ko siya naka-sale. Kaya mga tropa, kapag bibili kayo ng printer na ganito, i-make sure nyo na talagang sa distributor kayo bumibili ng mga printer or sa mismong merong physical store na talagang distributor. Ako mga tropa, personal experience ko ay highly recommend na kahit sa online lang kayo bumili, basta distributor, makukuha niya yung warranty na yan. Basta iwasan nyo lang yung mga nagtitinda dyan na kung sino-sinong mga nang uuto na alam nyo naman na siguro kung sino yung tinutukoy ko. Ayun lang. Ang pinakaunang masasabi ko talaga dito sa printer na to, pwede na kayong mag-scan ng long at mag-xerox ng long dahil dun sa kanya. Ang pinakaunang masasabi ko talaga dito sa printer na to, pwede na kayong mag-scan ng long at mag-xerox ng long dahil dun sa kanyang ADF. Ako mga tropa, hindi ko kayo pinipilit na ito yung printer na gamitin ninyo. Sinishare ko lang talaga yung legit experience, yung pros and cons, at sasabihin ko din sa inyo yung kanyang ADF. Etong nakikita nyo sa taas niya, dyan kayo mag-i-scan or dyan kayo magse-xerox ng long. Pero hindi siya ganon kapulido kasi nga napaamura lang din yan, around 14,000 or 13,000 kung naka-sale. May mga error kayong minsan na may encounter kapag hindi pa ninyo sanay gamitin yung pinaka-machine. Pero one thing na features na pinaka nagustuhan ko dito ay yung magse-xerox ka ng isa. Halimbawa may nagpa-photocopy sa'yo na isang papel, tapos gusto niya multiple copy na, meron ka na lang pipindutin ng mga number. Ayan dahil meron siyang LCD at meron na rin siyang number selection. Ayan talaga yung favorite na features ko para dyan sa printer na yan. At again, pwede siyang gamitan ng pigment ink at kung gagamit kayo ng third party na ink na mga dye ink. Pero hindi ko siya nare-recommend for sublimation. As in,
for printing lang talaga ng pigment at dye ink ko marirecommend etong printer na to. Hindi siya recommended for sublimation kasi sayang yung pinaka features niya ng ADF hindi nyo siya magagamit kasi hindi nyo kailangan ng photocopy or Xerox kapag gumagamit kayo ng sublimation ink. So ako, nakikita nyo naman dito sa screen natin, hindi siya ganun kabilisan mag-print pero mas okay na okay siya sa mga bibilihin ninyo na Epson 121 or Epson 3210 kasi meron na talaga siyang ADF. Ayun talaga yung masasuggest ko. Although hindi siya sobrang bilis kasi sinasabi ko nga palagi sa inyo, you'll get what you paid for. Kumbaga kung ano yung pera na inilabas mo, ayun lang yung katumbas niyan na makukuha mo, 'di ba? Kung gusto mo talaga ng sobrang bilis na printer, wag ka nang maghanap pa ng iba. Hanapin mo talaga workforce printer. Pero mga tropa ha, may mga issue yung mga workforce printer na yan. Yung mga latest, make sure lang sa mga makukuhaan ninyo ng mga agent or mga nagre-resell ng mga workforce printer talagang legit. Ako kung suma total mga tropa, kung mag-upgrade ako ng pinaka-printer ko, kung lumakas-lakas pa talaga yung printing ko dito, bibili talaga ako ng workforce. Yung mga ganito lang yung 18,000 lang na ganito, tapos ako na mismo yung magko-convert niyan. Bibili lang kasi ako ng application niyan. Ang ginagawa kasi mga tropa, kapag sa mga workforce printer, chini-chipless yan para makabili ka ng mumurahin na ink. Kasi ang daming nagtatanong, worth it pa ba ang Epson 5290? Unang-una, sobrang worth it niyan kasi napakagandang features din yan, yung tinatawag na waste ink tank. Sa mga latest na mga model na 5590, another bibilihin mo yung pinaka waste ink tank, 'di ba? Another consumable yun, peperahan ka na naman doon. Dito sa Epson 5290, tatanggalin mo lang yung pinaka waste ink tank niyan. Tatanggalin mo lang yung tornilyo, babaklasin mo lang, huhugasan mo lang pinaka waste ink tank, or pwede kang magkabit ng external waste ink tank. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano i-open yung waste ink tank ng Epson 5290. Sa ngayon kasi hindi pa siya puno. Kumbaga kakalinis ko lang nung mga nakaraan And siguro mga 2 months or 3 months pa bubuksan ko na ulit para ma-vlogs ko, para ma-videohan ko at maipakita ko sa inyo yung tinutukoy ko na waste ink tank. Again, sa mga nagme-message sa akin na kung okay pa ang Epson 5290, super okay pa talaga yung 5290 na yan. Nasa sa inyo na lang kung saang store kayo hahanap. 'Di ba? Kung nasa Lazada or kung nasa Shopee or kung nasa TikTok kayo hahanap, 'di ba? And naglalagay ako ng mga link diyan sa description, pwede kayo diyan bumili or pwede niyo bisitahin etong YouTube channel natin. Click niyo lang yung store. Ito yung collection ng mga affiliated store na nilalagay ko dito, no? Again, hindi ko yan mga tindahan, affiliated link lang yan. Kumbaga kapag diyan kayo bumili, nagkakaroon tayo ng additional income. So maraming salamat sa mga bumibili diyan, sa mga description, sa mga links natin dyan sa ating comment section or kung saan ko man nilalagay. Again, sobrang ganda na itong Epson 5290. Meron pa rin naman tayong mga ibang list ng mga suggested printer. Inuna ko lang muna yung top 1 para sa akin. Next video natin, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung next na pwede kong maisuggest sa inyo kung hindi nyo afford etong around 14,000 na printer. Ako mga tropa, etong printer ko na ganito, magto 2 years na siya sa akin, wala pa siyang problemang ibinibigay. Parang around 25,000 na yung total na prints niya. Okay na okay pa din at original ink lang din ang ginagamit ko. Para sa mga added questions tungkol dito sa Epson 5290, i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section or pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page. Siguro dito muna natin tapusin yung content natin para hindi na humaba yung video. Again, okay na okay pa rin talaga ang Epson 5290 hanggat available yung model na yan, bilihin na ninyo kasi sa susunod na mga bagong model na printer ni Epson, ayan na yung mga lahat meron ng maintenance box na talagang added cost sa atin yan para sa mga merong printing business. Yun lang mga tropa, like, share, and subscribe at lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.